Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin na kinanta si PBBM. Nako, hala, umamin na. Biglaan to, gumapang na kay VP Sara. Grabe to, 4.56 billion ang di pinaliwanag. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan mga kababayan, eto, isi-share po natin ang balitang ito, no? Eto po. Itong si President Bongbong Marcos Jr. pala, no? Ang may pinakamalaki, no, na confidential and intelligence fund. Siya po ang may pinakamalaking spender, no? Siya po ang pinakamalaking spender ng Confidential and Intelligence Fund sa 2023 yan mga kababayan. Mamaya bigyan po natin ng reaksyon yan. At eto pa, nako, tuwang-tuwa si House Speaker Martin Romualdez, no? At mukhang mapapaaga ang kanilang Christmas celebration dyan sa Kamara. Bigyan po natin ng reaksyon yan mga kababayan, no? At eto na nga, simulan na po natin dito po kay President Bongbong Marcos Jr. Ito po ang balita mula po sa JME News mga kababayan. Basahin ko po para sa inyo. Sabi po dito ay Office of the President under President Ferdinand Marcos Jr. is the top nangunguna Confidential and Intelligence Fund spender for 2023 with a combined 4.56 billion. The Commission on Audit Annual Financial Report. Yan mga kababayan. Yan po ang report ng COA na kung saan nagsasabi, no, na ang presidente pala ang may pinakamalaking confidential fund na umaabot ng 4.56 billion. Ang tanong ngayon mga kababayan, bakit po? Bakit po sa kalaki-laking budget na ito, billion no? O bakit hindi po sumagi, no, sa isipan ng mga tunggrista na baka teka lang, baka hindi ito nagagamit ng maayos, di ba? Dahil po mga kababayan, yung 100 plus million na confidential fund, no, ni Vice President Sara Duterte ay nako talaga halos hindi makatulog itong mga congressman sa kaiisip, no, kung saan yan ginamit. Paano na lang ito? Paano na lang ito? Dapat itong iniisip ninyo kasi 4.56 billion. Kahit 1 billion lang dyan mga kababayan ang i-questionin, no, ng mga congressman na ito. I think, di ba? Pwede, di ba? Kasi malaking pera yan at pera ng taong bayan yan. Ano kayo ngayon mga congressman? Ito nilaglag na po si President Bongbong Marcos Jr. ng mainstream media. Parang ito ang take ko dito sa balita ng JME News, parang binubuko na nila. Or nagpapahiwatig po sila na eto napakalaki po nito, 4.56 billion. Bakit hindi nyo imbestigahan or something na magtanong kayo? Di ba? I-scrutinize ninyo. Bakit yung 100 million plus, no? Nag-iisip kayo na may kalokohang ginawa or ginamit sa hindi tama or kinurap. Yun naman talaga yung iniisip niyo doon sa 100 plus million na confi ni Vice President Sara Duterte. Pero dito 4.56 billion hindi man lang sumagi sa mga pag-iisip ninyo, sa mga utak ninyo, di ba? Na baka nga, no? Dahil yung 100 million niya napapagtiyagaan nating imbestigahan. Ito pa kayang 4.56 billion? Or maybe, mga kababayan, this congressman, I don't have any evidence. This is just a pure opinion. Maybe, no?
maaring iparehas tayo ng iniisip, mga kabayan, that this congressman nakikinabang dito po sa 4.56 billion na ito. What do you think, mga kabayan? No? O yan, mga ganyan, para at least sabihin nila, hindi kami nakikinabang dyan, di imbestigahan nyo. Diba? Maging patas kayo. Para makuha natin ang kiliti ng mga congressman na ito. Pero I think wala na ito Mga manhid na po ang mga ito. No? Well, anyway, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto na. Eto naman pong si Speaker Martin Romualdez. Nako. Eto. Gusto ko happy ang Kongreso. Yan, mga kabayan. Masayang masaya. Lahat ang kawani ng Kongreso matapos sabihin ni House Speaker Martin Romualdez na magiging extra special ang kanilang magiging Pasko. Palakpakan po natin. Yan pong sabi. House Speaker Martin Romualdez gagawing extra special ang Pasko ng Kongreso. I want to ensure that your holiday will be extra special. You might want to start planning our Christmas celebration early. Nako. Maaga pong magki-Christmas party. Yan pong magaling ang mga ito no? Ito lang kailangan pa ba mag-party ng Kongreso? I mean, you are all public servant, no? Sa nakikita nyo sa ating bansa, maraming bagyong dumating, no? Maraming mga sakunang naranasan ng ating mga kabayan. If you're going to have a party, no? Sana yung ano na lang, yung may tawag dyan yung outreach party, diba? Outreach party na lang kayo, huwag kayong mag-party para sa sarili niyo, mga public servant kayo no? Puntahan nyo yung mga mahihirap nating mga kabayan, no? Bigyan nyo ng tulong kung ano mang kailangan nila. Outreach party na lang ang gawin niyo instead, no? Mag-party-party pa kayo dyan sa Kongreso. Bukod dyan, kasi pag mga kabayan, logi po ang taong bayan Kayo-kayong mga tonggrista, mag-Christmas party kayo in the expense of our taxes, di ba? Tapos kaming mga mahihirap, maraming sakuna, maraming dumating problema sa ating bansa. Pero hindi nila naiisip yan no? Kaya nga gagawing extra special. Ano kaya ito? Ano kayang extra special na gagawin ni Speaker Martin Romualdez? May naiisip na ba kayo, mga kababayan, kung ano ang gagawin? Hindi pa man nagsisimula ang Christmas. I think, ito masaya na talaga ang Kongreso. Bakit? Alams na, di ba? Sa pamimigay pa lang ng ayuda, malamang unang-una po silang naayudahan. Hindi po yan mamimigay ng ayuda sa mga mahihirap kung hindi muna dito sa kanila. Diba? Kumbaga, tinetesting muna yung pamimigay ng ayuda sa kanila. Ang hirap lang yan, mga kababayan. No? Konti na lang yung natitira para sa mahihirap. Sa sobrang testing nila, no? Try out, kumbaga, dry run. Sa sobrang dry run nila, testing nila ng ayuda, konti na lang po ang napupunta sa taong bayan. Yan po ang mahirap dyan no? Well, anyway, ano pong inyong masasabi dito po sa maaga, no? Maagang Pasko, maagang extra special Christmas party ni House Speaker Martin Romualdez. Yan, mga kabayan, ano pong inyong reaction? I-comment nyo na lang po. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Topic. Mga kongresista, naduduwag na nga ba? Nagbabago ng timpla? Nagbabago ng tono? Natatakot na sa impeachment? Ay, nako. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Una. Ito, unang magiging topic natin. Mga kongresista gusto nang umurong sa pirmahan ng BBM Tamba Tandem kasi pumirma sila ng manifesto ng BBM bagong unit team. Yan naman ang talagang unit team. BBM Martin, gustong umurong. Pangalawa,
Wala nang gustong pumirma ng kongresista. Castro, nagmumukha na kayong tanga. Ay, nako, yan, pag-uusapan natin. Pangatlo, Kamara, mga kongresista, biglang gumagalang sa impeachment. Gusto nang bawiin. Yung pinirmahan nilang BBM Romualdez Resolution. Nakuha po natin to sa Politico Scoop, di ba? At gusto kong bigyan ng komentaryo. Siya, diretso na po. Dun sa filed reso in support of Speaker Martin Romualdez. Because initially, nung in-announce yun, na magkakaroon ng such resolution, yung mga kongresista walang problema. Sabi nila, pipirmahan natin yan, of course. We are expected to support the captain of the ship. Nung nabasa nila yung actual text ng reso, kamutulo sila. Doon sila kinabahan. Doon sila naging medyo squirmy in their seats. Dahil nung nabasa nila, yung buong reso pala na yun ay lahat ng whereas, puro upak kay VP Inday Sara. Yun. Ito ang senaryo ngayon yan. Nag-announce pro BBM Romualdez Resolution. Okay? 'Di ba? Nagpunta pa nga sila diyan sa Malacanang 'di ba? Pirma kayo, pirma. In support kay BBM at kay Martin. Okay? So syempre pumirma sila. Natural, ikaw ay public official. Kailangan talagang sumuporta ka sa liderato. Talagang walang masama doon. Alam nyo po, nagkaroon ng problema yung sinasabi na whereas. Puro atake kay BP Sara. Sa madaling salita, naging political. Yun po ang naging problema natin ngayon. Kahit naman po ako, hindi ako naniwala, hindi ako bumoto kay BBM. Hindi ko po binoto yan. Naniwala ako kay PRRD na meron tayong bangag na kandidatong sa presidente. So hindi ako talaga sumuporta dyan kay BBM. Una pa lang, hindi po ako nabudol. Pero nung nanalo, sa akin gusto kong bigyan ng... Kasi respect the authority. Yan ang aking prinsipyo, respect the authority. Kasi ang nire-respeto mo, yung posisyon, hindi yung tao. 'Di ba? So parang ganito, syempre, kailangan nating respetuhin yan bilang public official. Pero nung ang nangyayari puro atake na sa Duterte, teka muna. Hindi na 'to usaping Pilipinas. Yun yung nasabi ko, hindi na ito tungkol sa ating mga Pilipino. Ito'y tungkol na sa kanila. Ito'y kanilang agenda na lang. Bakit ang inaatupag nyo ay puro BP Sara Duterte? Yan ang purong pang-atake ninyo. Sa madaling salita, yung dapat na nakakatulong kayo sa Pilipino ay naging political in nature. Teka muna, labas kami dyan sa away nyong yan. Nirerespeto namin yung posisyon nyo, pero pag kayong tao doon sa posisyon na hindi nakagalang-galang, sa katunayan ay kabastos-bastos na, hindi naman pwedeng hindi tayo magsasalita. Ano tayo, pipe? Hindi naman tayo pwedeng oo ng oo. Ano tayo, duwag? Hindi naman pwedeng ganon. Same thing dito sa mga kongresista. Yes, pipirma kami dyan to. We will support you. Bakit hindi? Di ba? Bilang speaker, bilang presidente, tama, dapat sumuporta ang mga politiko. Ang naging problema, hindi na po para sa bayan. Para sa power nyo na. Puro Sara Duterte. Kaya nga ngayon, teka muna. Gusto nang umurong na itong mga kongresista. Napilitang lang pumirma. Sa madaling salita, iba yung pinirmahan nila, iba yung motibo, iba pala yung nilalaman ng pinirma nila. Kaya dyan po tayo magkakaproblema pag ang isang bagay hindi organic. Pag pilit, nakatikim na kayo ng manggang hinog sa pilit. Maasim, di ba? Usaping siyota, yung pinilit mo lang yung siyota mo. Maasim, di ba? Pangit. Iba yung talagang bukal sa loob. Organic lumabas yung suporta. Ito kasi, parang niloko. Ganun ang datingan ito Para ka niloko. Teka, susuporta. Pirma tayo dyan. Suporta, natural. Nasa batas yan Suportahan natin. Pero wala na sa batas. Yung susuportahan namin ng presidente at speaker hanggang sa mamatay si BP Sara. Hanggang ma-impeach si BP Sara. Teka muna. Wala na sa usapin yan. Hindi na naayon yan sa batas. Di ba? Hindi organic Yan po ang style nitong magpinsan. Mahilig sila. Di ba ano sabi nga ni BP Sara dyan kay Tamba? Bayad-bayad lang yan Hindi naman yan sanay lumaban ng patas. Kung merong lalaban sa kanya, gigipitin. O kaya babayaran. Di ba? Hindi yan, kaya wala sa isip ng BBM Romualdez tandem ang salitang organic. Yung kusang loob na umuusbong galing sa puso. Sanay sila dyan sa bayad-bayad, diktahan mo. Sabi pa nga ni BP Sara, parang pinagbibintangan pang mamamatay tao yung mga yan di ba? Di ba sinabi ni BP Sara, yan na mahirap hinog sa pilit. Yan.
If it was just a resolution, we support our leader, the speaker, as the speaker of the house. Ako hindi ko nakikitaan ng masama yun. Natural lang naman talagang susuportahan mong leader mo. Kahit sa grupo dapat mong suportahan ng leader mo. Pero pag illegal na, diyan ka naman makikita. Halimbawa, pulis ka. Dapat sundin mo yung commander mo talaga. Sa akin, kung sundalo ka, sundin mo yan. Leader mo yan eh. Pero pag illegal na yung pinagagawa sa'yo, pagbenta ka ng droga halimbawa, ba't mo pa susundin? Pag sumunod ka ron, duwag ka. Di ba? Dapat manindigan ka. Harasin mo yung tao na yan. Illegal pa ba yun? Illegal na yun. So hindi mo na dapat sinusunod yun. Recognize his authority. We follow his mandate. We will march according to the beat of his leadership. Okay lang yun, di ba? Kung ganyan, plain vanilla. Pero nung nabasa nila yung reso, wow, whereas, puro upak kay VP Inday. So that's when they had that. So yan mga kabayan, mukhang mahihirapan itong mga nagpapapirma, no? Para sa impeachment kay Vice President Sara Duterte dyan sa Kamara. Dahil hindi naman po lahat, no? Na mga congressman, no? Ay mga tulad nilang pag-iisip. Hindi naman po lahat NPA, no? Hindi naman po lahat makakaliwa dyan sa Kongreso. Iilan lang po sila. At kaya nga po mga kabayan, ilan lang ang nagsasalita dyan sa Tuwadcom, dyan sa kanilang mga hearing, di ba? Dahil maybe, these other congressmen, di ba? Hindi sila pabor dyan. Pero hindi lang sila makapagsalita. Di ba? Pero eto ngayon, panahon ng pirmahan, no? Pero ano pa rin eh. Dahil posibleng magbago pa yan, mga kabayan, ha? Huwag po tayong pakakampante sa mga nangyayari ngayon. Bakit po? Hindi natin alam, no? Ngayon kasi malakas ang loob nila kasi matatapos na sila. Ha? Mag-i-end na po yung kanilang term, di ba? Kasi mag-i-election sa 2025. So meaning, they can stand, no? Sa kung ano mang prinsipyo meron sila. Pero, mga kababayan, for example, bumalik po ang Kongreso. Mayroon na pong mga new elected congressmen. Ang mangyayari po kapag nanalo po si Martin, no, ay ganun pa rin po ang magiging kalakaran. Bakit? Kasi po i-hold na naman po yung mga budget or babawasan yung budget mo or hindi ka talaga bibigyan ng project kapag hindi ka sumunod, di ba? Ngayon may chance sila, to stand with their principles. Pero sa 'di ba, pag may new elected na bagong Congress naman, at si Martin pa rin po ang House Speaker, yan, medyo talagang matutuloy na yung mga impeachment na yan. Yan po ang nakikita ko mga kabayan. Ano po sa palagay niyo? Ano po ang inyong opinion, reaksyon, o kritisismo sa video ito? I-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.